Ipinapa-aresto na ni Pangulong Marcos Jr. sa DILG ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya kasama ang iba pang pribadong individual at mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa pagkakasangkot umano nila sa flood control project scam. Una nang nirekomenda ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasabing individual matapos na madiskubre ang malaking partisipasyon ng mga ito sa halos 100 milyong pisong ghost flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Iginit pa ng Pangulong Marcos Jr. na umpisa pa lamang ang gobyerno at marami pang susunod na ipakukulong bago matapos ang taon. Report mula kay Eden Santos. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pag-aresto sa mag-asawang Diskaya at iba pa. Yan ay sa oras na maglabas ng warrant of arrest laban sa mga ito. Sa kanyang FB account video message ay sinabi ni Pangulong Marcos na nagrekomenda na ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng Republic Act 3019 Section 3 Paragraph E laban kina Cesara Rowena Diskaya at Maria Roma Angeline Rimando kasamang iba pang pribadong individual at mga sangkot mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa Pangulo, natuklasan ng Ombudsman ang ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, batay na rin sa reklamo ng mga mamamayan. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at kaloob noong January 13, 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon pa niya sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Lumitaw rin sa inspeksyon ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP na noong September 25, 2025 ay natukoy na walang anumang konstruksyon sa nasabing lugar. Idiniin ng Pangulo na kinumpirma mismo ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Dagdag pa ng Pangulo na natuklasan ng Ombudsman ang mga sinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports na pawang palsipikado o hindi tumutugma sa aktual na kalagayan ng proyekto. Maging ang mga video anya at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi ma-validate na tumutukoy sa proyekto. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa, para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong. Idiniin ng Pangulo na ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.